Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. po. Ang pag-uusapan natin ay masasabing parang part 2 nung aking tinalakay na how many years ago? Mga 3 years ago na yata yun. Yung tungkol po sa gout, bawal kainin at inumin. Ngayon baliktad. Ang pag-uusapan natin yung gout, pwedeng kainin at inumin. Pero ito pong tatalakayin natin, hindi po lahat ng pagkain na pwedeng kainin, kung hindi yung pwedeng kainin na magpapababa ng inyong uric acid. Ayan. Kung kayo po'y nakapanood ng aking lecture na bawal kainin at inumin, nung bandang last part doon, binanggit ko yung celery at saka yung pineapple. Diba? Na refresh natin refresh. Binanggit ko na yung celery at pineapple, pwede nyong i-juice o pwede nyong kainin na nalaman pwede makatulong mabawasan ng pagtaas ng uric acid at the same time, makatulong din mabawasan yung mga kirot-kirot ng inyong mga joints dala ng uric acid o gout. Tandaan nyo po yan. Ngayon, ang pag-usapan natin, bukod sa celery, bukod sa pineapple, ano pang pwede na magpababa? Kasi meron kayong pwedeng kainin na hindi tataas uric acid nyo, pero hindi naman yun magpapababa ng inyong uric acid. Nagigets nyo ba ako? Kung nagets nyo ako, mag-ano muna kayo, thumbs up muna kayo, o mag-iHeart GSK dyan sa comment box. Sige, tingnan ko lang kung nagets nyo. Kasi ulitin ko may kinakain ka na pwede, pero hindi magpapababa ng uric acid. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon, ang isi-share ko, ay yung mga pagkain na pwede magpababa ng uric acid. At hinalibawa ko na nga po yung dati, yung pineapple sa celery. Dadagdagan ko pa ngayon. Okay, so malinaw po ba? Malinaw gets nyo baka mamaya may magsabi, yung ano hindi pwedeng kainin? Yung ano hindi pwedeng kainin? Ang ulitin ko, ito yung kakainin na pwedeng magpababa. So game na O game na tayo. So ang topic natin, gout, tungkol sa high uric acid, pwedeng kainin at inumin na magpapababa ng inyong uric acid. Eto na. Ang number 1 pagdating sa, masasabi natin, internationally known sa buong mundo, sa Amerika, sa UK, at kung saan pa, ang known na known sa kanila ay yung tinatawag na cherries. Abay, Dok, mahal yan. Wala akong pakialam kung mahal o mura. Basta importante, ano ba yung magpapababa, di ba? Ang cherries po, ay natural source ng tinatawag na anthocyanins. At ito po ay potent anti-inflammatory compound, tumutulong mabawasan ng pamamaga. At the same time na patunayan na nagpapababa ng inyong blood uric acid. Yan, cherries Ngayon kung sasabihin nyo mahal, wala na akong magagawa. Wala naman akong tindang cherries. So bibili kayo. Bakit pa masabing maganda yan? Kasi ang cherries may tinatawag na acid neutralizing effect. Acid neutralizing effect. Sa salitang neutralizing, nino-neutralize niya yung uric acid, di ba? It helps reduce the inflammation and pain. Inflammation, pamamaga, kirot, kasama ng sakit. Making them very valuable pagdating sa diet ng mga pasyenteng may mataas na uric acid sa dugo. Kano karaming cherries? Eto na. To experience the full benefits of cherries, kailangan nyo ng 200 grams daily. So, tinuturo ko po ito. Ngayon, bahala na kayo kung saan kayo bibili ng cherries. 200 grams daily. Sasabihin nyo, mahal. Wala tayong magawa. More or less, ang 200 grams, more or less, mga 1 cup yan pag pinagsama-sama nyo. So, yan ang tinuturong recommendation ng pagkain yan, Ngayon, ini-inhibit din ng cherries yung pag-develop ng uric acid crystals. Yan. Yan yung mga nakikita nyong bukol-bukol sa mga daliri, sa siko, sa tuhod, sa hinlalaki o sa mga daliri sa paa. Yan ang kadalasan nakikita mga bukol-bukol. Ngayon, kung gusto ninyo makaiwas tayo dyan
Ibig sabihin, tumataas na ang uric acid nyo ngayon, pero wala ka pa namang ganyang tinatawag na mga tophi, topus, yung mga bukol-bukol, yung mga ganyan. Ang pagkain ng regular ng cherries na 200 grams per day, makaiiwas sa pagkaroon yan. Pero, bad news, hindi ito makakaalis. Ibig sabihin, kung nandyan na po yung mga uric acid crystal, yung mga bukol-bukol na yan, kung saan hindi mo na matanggal yung singsing, kung saan hindi ka na makakulangot dahil namamaga, di ba? Hindi na mawawala yan, maski kumain ka pa ng isang kaing ng cherries. Okay. So, ang habol natin is yung tinatawag na inhibition. So, kung mataas ang uric acid nyo ngayon, wala ka pa ng mga bukol-bukol, ito pong kainin nyo. Maaari makatulong yan. Ngayon, bukod po dun sa cherries, kailangan kumain kayo ng mga pagkain na mayaman sa folic acid. Folic acid. I'm sure yung iba sa inyo na nakikinig ngayon, folic acid, yung mga iniinom ng buntis yan. O kaya yung folic acid, iniinom ng mga mababa ang red blood cell, hemoglobin, o yung mga nagdadialysis, binibigyan ng folic acid. Usually may kasama mga tinatawag na iron supplement, di ba? Yung mga ferrous sulfate, ferrous fumarate. Bakit? Nalaman na pag kumakain kayo ng pagkain na mataas sa folic acid, kadalasan yung mga beans, yan. Akala nyo, di ba, ang beans nagpapataas ng uric acid, pero hindi ho. Yung mga mani, mga almond, yung mga avocado, ay mayaman po yan. Even orange juice, gulay ng mga madahon, carrots, broccoli, mayaman po sa folic acid yan. Nalaman na itong mga pagkain na mayaman sa folic acid ay magandang way para bumaba din ang inyong blood uric acid level. Natural way, di ba? So, bakit? Kasi ang folic acid na kilala sa vitamin B, kamag-anak to ng mga ibang vitamin B ay tumutulong din mabawasan ng inflammation at umiiwas din sa pag-develop ng uric acid crystals. Base na po sa pag-aaral yan. At ang mga pagkain na kadalasan, yung mga seeds, no? Sunflower seeds, lentils, pinto beans, yung mga yan, na akala natin nagpapataas ng uric acid, ay hindi pala. Pwede pong makatulong ngayon magpababa pa ng uric acid dahil sa folic acid content ng mga ito. Ano pa ang pwede? Ito, kayang-kaya, affordable. Kasi kung cherries mahal, ito affordable. Apple, mga mansanas. Nalaman na ang mansanas ay mayaman source ng malic acid. Itong malic acid tumutulong man-neutralize ang uric acid natin sa katawan. Consuming 1 apple a day lang. 1 apple a day. Ay, kung gusto mo sa umagahan mo, yan ang almusal mo, o kaya gusto mo, yan lang ang hapunan mo. Isang mansanas lang sa isang araw, maski anong klaseng mansanas, pwede. Ay maaaring makatulong na rin po yan na man-neutralize ang inyong uric acid. At mababawasan din ang pananakit ng inyong mga kasukasuan. In addition, ang uric acid lowering property ng mansanas ay meron pang taglay ng mga vitamins, minerals at fiber, which is mahalaga sa healthy mga bones ninyo. At the same time, maganda rin yan dahil yung sabi ng iba, ay pag kumain mansanas di makadumi. Hindi po yung totoo. Kulang ka lang sa pag-inom ng tubig dahil ang mansanas high in fiber po yan. Delicious pa, lalo na kung yung mapula, di ba, yung mga Washington, gusto ko yon. O kaya Fuji apple. May mga pag-aaral din na ang isang dahilan din ng masasabing majority ng pasyenteng may uric acid problem ay kulang sa pag-inom ng tubig. So marami ng pag-aaral to at alam na ninyo yan, sinasabi palagi uminom na maraming tubig at may mga inumin na pwede rin makatulong sa inyo tulad ng pag-inom ng skim milk. Ayan. So itong mga tinuturo ko, no, maganda to. At marami nang iniintay na mga bagong research pa na ang skim milk ay nagpapabilis ng paglabas ng inyong uric acid sa inyong pag-ihi. So syempre, pag mabilis ang paglabas ng inyong uric acid sa pag-ihi, makakatulong yan para maiwasan ang build-up ng mga crystals sa inyong mga joints. Additionally, ang skim milk may anti-inflammatory effect din at binuboost nito rin at the same time inyong immune system. Siyempre, ang skim milk may mayaman din sa calcium na tumutulong para matibay ang inyong buto. All of this makakatulong pang ininom nyo ng regular para maiwasan ng flare-up ng inyong gout. Ano ibig sabihin ng flare-ups? Yung bigla na lang sumasakit, nananahimik, biglang sumakit. May ibang pasyente mataas ang blood uric acid pero hindi sumasakit. Di ba?
Pero pag kayo uminom ng skim milk, makakatulong po yan. So, incorporating skim milk, napakadali naman, no? Very easy. May nabibili mga gatas talaga na purong skim milk. At wala rin yan mataas na taba or cholesterol content. So, hindi kayo matakot na tataas ang inyong cholesterol. At the same time, may pampakalma din yan. So, paano in-incorporate yan? Pwede nyo ihalo sa inumin. Yung iba, naglalagay sa kape. Yung iba, iniinom ng puro. But ako naman, sa kape, may magtatanong, Dok, okay lang ba uminom ng kape? Siguro kung isang tasa isang araw, walang masama. Pero ang problema sa kape, pag nasobra ng inom nyo, pinipigilan nito yung paglabas ng uric acid sa inyong pag-ihi, pag sobra. So, I suggest, better wag na lang. Damihan na lang pag-inom ng tubig. Di ba? Then, mga food na mayaman sa vitamin C, abay tumutulong din maiwasan ang flare-ups o pag-atake ng gout. Rini-reduce nito ang uric acid. May magsasabi dyan, Dok, uric acid na nga, inom pa ng vitamin C. Wala hong kinalaman yung vitamin C na iniinom nyo sa pagtaas ng uric acid nyo. Kasi maling akala yun eh. Uy, acid na to eh. Ascorbic acid pa. Hindi ho, walang kinalaman po yun. Ang pag-inom din ng green tea, maaari rin makatulong. Ang green tea, pwede rin makatulong dahil meron itong mga taglay na catechin. Yan, powerful antioxidant. May lecture na po ako niyan tungkol sa green tea. Balikan nyo po yung aking lecture, ha? So, drinking enough water ay mahalaga. Sabi ng mga matatandang pasyente ko, Dok, para ako nalulunod pag uminom ako maraming tubig. Siguro depende rin sa activity nyo na ginagawa sa pang-araw-araw. Kung hindi kayo kumikilos, palagi lang kayo nakahiga, mas konti siguro ininom mong tubig. Unfortunately, yung kakulangan ng pag-inom ng tubig, bukod sa hindi nyo nalalabas yung uric acid, ang dugo nyo lumalapot din. So pag kulang sa tubig, nagkakaroon ka ng mild dehydration hanggang maging severe yan. Kung mainit ang panahon, pagpapawisan ka, madidehydrate ka. Kaya masakit naman ang mga binti nyo, kadalasan pinupulikat. Even pag sakit ng ulo, pwedeng may tukoy natin dahil sa kakulangan ng tubig. So, increase your fluid intake. So, bakit mahalaga yun? Siyempre, understood na yun. Pag ihi ka ng ihi, dahil sa dami ng inom ng tubig, maganda hydration nyo, nalalabas ngayon ng kidney yung sobrang uric acid sa inyong pag-ihi. Di ho ba? So, ano yung advisable na dami? Bagamat madalas natin marinig 8 glasses of water a day, maski paano, 5 baso man lang o 1 liter and 250 ml. Tama ba? O mga 5 baso yun eh. Kasi ang 250 ml, more or less 250 ml isang baso eh. So kung meron kang bottled water na 500 na ganyan, hindi 3 ganun man lang. Pero ideally, 4 pataas mas maganda para ma-maintain mo yung 2 liters or more. So maganda yan for hydration. Abay, beautiful din ang skin mo. Hindi ka magkaka-wrinkles masyado kung marami kang iniinom na tubig. So hydration is very important for the kidney health. Remember, chances na magkaroon ka ng bato sa bato dulot ng mataas na uric acid ay mataas. Kaya marami pong dinadialysis because of kidney problems related to high uric acid. At hindi bababa ang creatinine ninyo kung tumaas ito na may kinalaman sa uric acid hanggang hindi mo makontrol ang inyong blood uric acid. Malinaw po yan ha. Huwag nyo intayin na mataas uric acid, nagkaroon ka ng bato sa bato, at dahil sa bato, nagkaroon ng pagbabara doon sa daanan ng ihi, hanggang hindi makalabas ang ihi, hanggang mamabaga ang kidney, hanggang bumigay ang kidney at mamatay. Ay nako, hindi po. Umantong sa dialysis o kidney failure. Okay, malinaw yung paliwanag ko ha. Huwag matigas ulo. Consuming foods high in dietary fiber is very important to absorb uric acid sa inyong bloodstream and promote elimination sa inyong pagdumi at sa inyong pag-ihi. Because dietary fiber binds the uric acid in the gut and excrete it through your stool. So ang uric acid bumababa din sa pagdumi, hindi lang sa pag-ihi, sa pagdumi rin. Okay. Aba, ang dami niya yata natutunan ngayong araw. Okay. Ano karaming fiber kakainin? Ideally, 25 to 30 grams of fiber per day. So, both soluble and insoluble fiber. Kung kakain ka isang taling kangkong na steam, ay sapat ng fiber yon para makadumi ka. At sapat na rin yon para mailabas ang inyong mga sobrang uric acid. Studies have shown na pwede rin bumaba ang inyong uric acid sa pamamagitan ng olive oil.
So, pag magluluto kayo, gamitan nyo ng olive oil o mismo purong olive oil, 1 kutsara, inumin nyo once or twice a day. With or without meal, pwede po yan. Safe po yan. Pwede rin po yung virgin coconut oil. Pwede rin po yung mga fish oil kasi yung fish oil may anti-inflammatory din po yan. Okay. Anong meron sa olive oil? Meron po itong taglay na polyphenols. Powerful antioxidant na naman yan. It protects against free radical o antioxidation process. Meron yan. It reduces inflammation. So, ang olive oil ay considered healthy fats na pwede rin gamitin for treatment sa mga joint pain or swelling. Pwedeng inumin. Okay? Inumin pwede. The healthy fats found in the olive oil adds joint lubricant. So, yung mga kasukasuan nyo na medyo naninigas, medyo nahirapang igalaw, pwede makatulong po ito sa pag-inom na itong olive oil. Reduce inflammation, nabawasan ng pain, nabawasan ng discomfort associated with gout. Yan yung mga pwede kong may tulong sa inyo, kaalaman. Ang problema, kung susundin o hindi, bahala na kayo sa buhay nyo. Basta importante, hindi nyo pwede sabihin, wala naman nagsabi. O ito, sinasabi ko na, bahala ka na kung susunod o hindi. Thumbs up naman dyan kung magandang presentation ng aking lecture. Huwag nyo kalimutan. At I Heart GSK sa ibaba as a sign of your love and support dito sa aking channel. Okay? At syempre, mag-subscribe. Baka hindi pa kayo nakasubscribe. Invite friends, relatives, even enemies to join us here at Gabay sa Kalusugan. Okay? Maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!